two things that we should not follow if we want to have a healthy, happy, and holy life. Hindi naman lahat dapat sinusundan mo. Kasi hindi naman lahat nakakabuti sa'yo. Maaaring meron kang sinusundan, pero ito ay nakakasama sa'yo. Meron mga iba, hindi matigilan na sinusundan ang isang bagay o isang tao, kahit na sila'y napapasama na dito, nagiging malungkot ang kanilang buhay. Hindi nila matigilan ang pagsunod dahil nakasanayan na. Hindi po maganda ang sumusunod sa lahat ng bagay. Because remember, if you follow everyone, everywhere, you will end up nowhere. Ano ang dalawang bagay na dapat hindi natin palaging sinusundan sa ating buhay para tayo ay maging masaya, malusog at banal? The first one is, do not follow what is easy. Huwag sundan ng madali. There is a beautiful saying that goes, hard choices, easy life. And easy choices, hard life. Hindi ibig sabihin, magiging madali na rin ang buhay mo. Hindi ibig sabihin, madali ang iyong pinili, magiging mabuti ang buhay mo. Yan ang pinapaalala sa atin ng Panginoon sa ating nabasang Ebanghelyo. Ang pagsunod sa Kanya ay hindi madali. Jesus said, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man does not have anywhere to rest his head. There is no security and comfort in following God. Rather, there are a lot of challenges and inconveniences if we follow Him. Alam natin yan. Hindi ganon kadali ang pagsunod sa Diyos. Hindi naman ibig sabihin pag tayo ay tapat sa Diyos, mawawala na lahat ng ating mga problema, ang ating mga pighati, ang ating mga paghihirap. Saksi po ako diyan. Pagpasok ko pa lang sa seminaryo, nawala na ng trabaho ang tatay ko. Magsimula nung gusto kong maging pari, nagkasunod-sunod na ang mga pagsubok namin sa pamilya. Nabaon kami sa utang, nagkasakit din ang aking ama, at kahit na nung pari ako, nagbabayad pa rin ako ng mga utang namin. May kakilala po ako, nung nag-serve siya sa simbahan, doon siya nagka-cancer. Marami din akong kakilala na malapit at tapat sa kanilang pagsisimba, sa kanilang paglilingkod sa Diyos, pero baon na baon din sa utang. May problema sa kanilang mga asawa, pasaway ang kanilang mga anak. Kaya nga hindi nakakapagtaka, hindi po ba? Ito ang dahilan bakit karamihan ayaw nang sumunod sa Diyos. Hindi nakakapagtaka bakit kakaunti ang nagiging tapat sa Panginoon. Ang tanong ng iba, bakit ako susunod sa Diyos kung hindi naman mawawala ang mga problema at paghihirap ko? Simple lang ang sagot diyan. Oo, mahirap sumunod sa Diyos. Pero, ang pagsunod natin sa Kanya, ang daan para makaranas tayo ng magandang buhay. May kasabihan, ang ganda po nito. Remember this. The ugliest road leads to the most beautiful destinations. Magpapatotoo po dyan yung mga nakapunta na sa Mapanwepe Lake. Bago mo
marating itong mala New Zealand na lugar, makikita mo ang ganda ng tanawin. Dadaan ka muna sa napakapangit na daan. Hindi sementado, bako-bako, maputik, mabato. Pero pagkatapos ng iyong paglalakbay, doon sa hindi kagandahang daan, ikaw ay mamamangha sa iyong dadatnan. Pangit at mahirap man ang daan, pero sulit naman ang iyong makikita at madadatnan. To be happy and successful in life, my dear friends, you need to choose rightly. Don't choose what is easy. Choose rightly. And the right choices many times is the narrow door, it is the road less taken, it is the difficult options in our life. Ang dami po ngayon naloloko, nai-scam, nauubos yung kanilang mga pinaghirapan. Bakit? Nasisilaw kasi doon sa easy money. Sabi, mag-invest ka, dodoble yung pera mo. Paniwalang-paniwala naman, kumakagat agad doon sa marketing. Bakit? Kasi may kagustuhan tayo na ayaw nating maghirap. Ayaw nating magpagod. Pero mga kapatid, tandaan natin, wala namang yumayaman na hindi naghihirap, na hindi nagpapagod. Di po ba? Kung lang madali ang pagpapakayaman, edi sana ang dami ng mayaman. Pero yan ang katotohanan. Bakit kakaunti ang mga nagtagumpay, ang mga nakaangat, ang mga mayayaman? Ito ay dahil mahirap ang daan patungo dito. Bakit merong yumaman? Bakit merong nagwagi? Bakit merong umangat sa kanilang buhay? Kasi pinili nila at nagtiis sila doon sa hirap. Walang yumayaman sa madaling paraan. Kung man madali ang iyong pagkita, madali din ito mawawala. One person said that of all the greatest temptation, it is the choice of the easy path over the right one. Ang daming nagkakasakit din po ngayon. Bata pa lang, nagdadialysis na. Napakabata, may cancer na. Ano ang sabi ng mga doktor? Ito ay dahil sa ating kinakain. Processed food. Ano ang processed food? Di po ba madali at masarap? Madaling lutuin, very accessible, masarap kainin. Pero ano ang bunga ng pagpili sa processed food? Anong bunga sa pagpili nitong masarap at madali? Kalaunan, ito ay nakakasira sa ating pangangatawan. My dear friends, our lives will be a constant choice over what is easy and what is right. What is right may not always be pleasurable. And yet, in the end, what is right gives us meaning and fulfillment. Do not always choose what is easy. Choose rightly. Secondly, do not follow the past. Sabi po ni Jesus, let the dead bury the dead. What does the dead represent if not the past? Hindi naman sa walang galang ang ating Panginoon. Hahayaan mo na lang ng iyong minamahal na namatay ay hindi mo ililibing? Anong ibig niya sabihin? Na wag mong susundan, wag ka mabubuhay
sa nakalipas. Hindi mo mabubuhay ang patay. Tanging ang Diyos lang ang makakagawa nito. Ang malungkot na kwento, maraming namamatayan sa atin, at kapag nilibing na nila ang kanilang minamahal, pati ang sarili nilang saya, sarili nilang buhay, nililibing na rin. I always say this to people who are mourning their loved ones. Do not bury yourself with your dead. Huwag niyong ililibing ang iyong sarili kasama ng inyong mga patay. Oo, umiyak ka. Ito ay tanda ng iyong pagmamahal sa iyong yumao. Pero kung talagang mahal mo ang iyong sarili, hindi mo hahayaan na malunod ka sa lungkot. The past should only serve as a lesson to us. It should not be our destiny. Magsilbing aral sana ang ating nakalipas, o kung maganda man ang iyong naranasan, magsilbi sanang magandang alaala na magbibigay sa iyo ng tuwa at galak. Kung manlilingon ka sa nakalipas, dapat tinutulungan ka nito na lumago at umunlad ang iyong pagkatao. Kung hindi mo gagamitin ang aral ng nakalipas, magiging multo yan sa iyo na magbibigay sa iyo ng takot at pangamba. Bakit daw merong tao na hindi nagiging masaya? Dalawang dahilan. Tandaan niyo po. Dahil ang taong yon ay nabubuhay sa nakalipas, o ang taong yon ay hinahanap ang tuwa at saya sa kinabukasan. Happiness is elusive because some people try to find it in the past. And some people try to search for it in the future. But there is only one way to be happy, and that is to be present. And that is what prayer does to us. Prayer helps us to be present with God. Kaya nga kung tuliro ka, magulo ang isip mo, nalilito ka, di mo alam kung anong yung gagawin, magdasal ka. Paano magdasal? Huwag ka lang magsalita ng magsalita, magreklamo, humingi sa Diyos para magkaroon ka ng kapayapaan, tuwa at galak sa iyong pagdarasal. Manatili ka lang nakasama ang Diyos sa kasalukuyan. 2 reminders for a happy, healthy, and holy life. 1, do not follow what is easy, but choose rightly. 2, do not follow the past, but be present always with God now. If you follow what is easy in your past, you will always have regrets in your life. Amen? Magsisisi at magsisisi ka, masasayang lang ang oras at buhay mo kung palagi mong pinipili ang madali at kung nabubuhay ka't sinusundan mo ang nakalipas. For a life without regrets, for a life full of joy and meaning, follow Jesus. Even if it is difficult, be with Jesus in the present now, because only Jesus will bless you. Amen.